Yan, good morning mga idol. Yan, day 66 na ng ating tilapia dito sa ating super intensive pan mga idol. Saan meron tayong 2,500 tilapia fingerlings dito mga idol sa 9 square meter. And kahapon po is nag-release po tayo ng 50% na tubig at saka nagdagdag po mga idol. Yan, so ito na yung ating mga tilapia. Oh. Kaya makikita na sila. And this morning, yan, pakain po tayo sa kanila. Yan. Yan na sila mga idol. Oh, takaw nila hanggang doon. Oh. Yeah, meron po tayong gaganapin na super intensive tilapia farming seminar mga idol in Sual, Pangasinan sa April 26 and 27 mga idol. Oh, lakas lang kumain hanggang doon. Yeah, meron din po sa Bicol, tentative mga idol sa Bicol is first week po ng May. So please check the video description for details mga idol kung sino pwede makontak. Please contact Miss Angel po. Nasa video description po yung number. Yan. And ngayon po is sa-sizing din po tayo mga idol. Sa-sizing, sorry. Mag-average daily weight po tayo sa kanila kung ilan ang kanilang weight ngayon day 66. Yan. So ito po mga idol. So sa previous video po kasi natin, yan marami po nagtatanong kung bakit may current daw po ito siya yung ating fish pan kung saan umiikot po talaga yung tubig. So ito po sasagutin natin sa pamamagitan ng video na ito. First po talaga sa mga bago sa ating YouTube channel, yan, doon po talaga natin nilalagay yung Matala air diffuser kung saan magde-deliver po siya ng hangin. So tutulak po ng hangin niya papunta dito kasi doon yung pressure nakadikit po sa pan. The same time maglalagay po ulit tayo ito. Yan, para itutulak niya po ulit papunta dito. The same time, dito ulit, naglagay po tayo sa gilid para itutulak niya po yung tubig. Kung makita niyo po, ito. Yan, pag akyat dito ng bubble, sinutulak niya po agad yung tubig papunta doon. So, the same time, ganoon din po, naglagay po tayo ulit doon. So, medyo organized po siya per corner ang paglagay natin. Kasi kung salubong po siya, wala pong current ito siya, walang umiikot. So, sample natin, nilagyan natin ng dahon. Yan, so kasi dito is backyard lang po tayo. So ito po, yan o. Pag nilagay natin yan, yan po yung flow ng tubig. So papunta po yan siya doon sa isang sulok. Itutulak na naman po siya ng aerator. Pagdating niya po dito sa sulok na to, oy, nag-sink. Itutulak niya po ulit yan siya mga idol. Yan, nag-sink yung dahon natin. Yan o, parang ganyan o. Kukunin lang po natin later para masundan nyo po. Tingnan nyo, dumating na po siya dito. Yan. So, every minute, I think, nasa 10 beses siyang iikot yung tubig. Yan. Diyan na naman po ulit siya. Oh. Ganyan po yung current kapag ganyan po ang setup ng inyong Matala air diffuser. Yan, umiikot po na siya ng umiikot. So, pagdating dito, itutulak nyo naman po ulit papunta dito mga idol. Oh. So, ito na siya. Yan. Yan. So, ganun po. So, ang ano po niyan, ang concept po niyan siya mga idol, yung mga sludge or solid matter natin, dito sa pan po siya, doon po siya sa gitna, natatrap. So, may butas po yan siya hanggang sa baba. Kapag nag-drain po tayo doon ng tubig, yan, yung sludge po, ito na po, papakita ko po sa inyo, yung sludge is, lalabas po siya dito. Yan, pera mo na. Parang ganyan po siya mga idol, oh. 'Di ba? Ganyan na siya. Yan, diyan po sa gitna yung sludge. So kapag nag-open tayo dito, dito lalabas yung sludge. Yan, oh, clear muna yan siya. Yun puro sludge. Then clear po ulit. Tapos tama na po yun siya. Ganun po yung concept niyan siya mga idol. Yan, dyan. So ngayon, magsa-sizing po tayo. Mag-average sa body weight po tayo. Yan, at saka gumamit po tayo ng ice box kasi before wala po tayong tubig sa nilagyan natin mga idol na ating average body weight. May mortality po tayo that time. So ngayon nilagyan na po natin ng tubig para hindi po sila ma-stress pag nagtimbang po tayo. So ito, even may tubig, siniset na po natin ito sa 0. Yan o, 0 grams po yan siya mga idol. Yan. Ganyan. At saka ngayon, yan, maghuhuli po tayo randomly sa kanila. So, kung ilan yung makukuha natin, siguro kukuha tayo ng mga 50 peraso para malaman. Last time po, I think 6 days ago, yung ating average body weight is sa 41 grams.
So, random po yun siya mga idol. So, ngayon, subukan po ulit natin. Yan. So, meron tayong tatlong nakuha. Yan. Yan, yung mga malalaki kasi nito, mabilis. Yan. Hop. Gumagalaw sila. Alright. Yan. Kulang pa siguro. Yan, isa na lang. Yan, ito medyo marami-rami. So, ganito na po siya kalaki mga idol, oh. Ito. 66 days. Yan, may mga ganyan na tayo na size to. Ito na mga size. Oh. 66 days natin. Ayan. So, ito yung ating tilapia. Nasa, gumagalaw po kasi. Ilan yan? 2,000. Oops. Ilan yan? 2,100. Yan, gumagalaw po siya sa loob eh. Makita ba? Nasa 2,086. Yan, gumagalaw siya. Pero nasa 2,086 po yung kanyang weight. Yan, ito po sila mga idolo. So, bibilangin natin sa 2,086 grams kung ilang piraso po ito siya. So, yan. Timbangin natin yung pinakamalaki kung ilan na yung umabot. Like ito. Yung ilan na yung abutin niya. 2,086. So, ito. Ilan na to? 74. 74 grams. Yan. Meron tayong nasa 74 grams na malaki nakuha. Ito. 87 grams. Isang piraso. Yan. So, 2,086. Yan. Isa. Bibilangin natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampu. Oh, ang laki no? 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 piraso po siya mga idol sa 2,086 grams. So, i-compute po yan siya natin mga idol para makuha yun natin yung kanyang average body weight. Yan. Alright, tapos na po tayo mag-sampling mga idol sa ating average body weight. Ito na po yung ating nakuha mga idol. Yan, so total feeds na natin na-consume, entire culture natin sa D66 mga idol is 136 kilos na feeds. Yan, sampling natin ngayon is nasa 43 piraso and meron tayong 2,086 grams. Average body weight natin sa pan natin mga idol is nasa 48 grams po siya sa ngayon sa D66. Average body gain natin sa whole culture is 0.72 grams. And ang FCR natin is nasa 1.2 siya mga idol. Yan. So, ito na yun siya mga idol. So, ilang days to go? I think mga 50 or 60 days to go. Sana maabot po natin yung 2,200 pala na grams ng tilapia. Ganda na. Sana. Malapit na. Diyan na sila oh. Yan, kahit nag-sorting tayo. Yan. Nag-aantay sila ng bibigay na feed sa kanila. Yan. So, isasay na ganado po sila. So, may mga nagtatanong po mga idol, bakit po nag-release tayo ng 50% kahapon. So,
Usually, wala po kasi tayong settling tank and dyan lang po yung makukuha natin na mga sludge sa gitna. So, yung iba na hindi na makuha natin, hindi mag-settle down dahil umikot yung tubig natin sa current niya. Yun po yun siya, nagpapapulyot, nadadagdag ng sa tubig natin. Parang sludge pa rin siya sa tubig natin. Hindi nga lang siya na-sink kasi nga float po siya. So, kaya nagdagdag tayo. And later on, dagdag pa ulit tayo kasi nag-release pa tayo ng 50% kahapon. Yan, ito na sila, oh. Yan, kain ulit after natin silang ma-disturb sa pagtimbang. Yan. Gusto pa nila ulit kumain. So sa mga mag-a-attend po ng ating intensive tilapia farming seminar in Sual, Pangasinan, may 3 guest speaker po tayo. I think mag-aapat pa. 2 from CLSU College of Fisheries, si Ma'am Lara at saka si Sir Eddie Boy Jimenez. Yan, sila po yung ating guest speaker sa Super Intensive Tilapia Farming Seminar, pero on a traditional way. And I think mag-a-attend din si Sir Don para sa explanation ng probiotics and Sir Eric. But we will announce formally soon, mga idol, sa ating Facebook page kung sino yung ating mga guest speaker. Pero yan, probably silang 4 po and tayo din po. Yan. So kita-kits po April 26 and 27 in Sual, Pangasinan, and maybe tentative in Bicol. Magkakaroon po tayo ng seminar in first week of May. Ayan, so please check the video description, mga idol, sa details lamang po ng seminar. Ayan. So, yan po yung ating culture. So, dito po sa ating culture na 3x3 or 9 square meter na pan sa mga bago po sa ating YouTube channel, dito po is 2,000 tilapia fingerlings po yung ating culture. So, hindi po yun siya exact 2,500 dahil may 10% mortality allowance. So, nasa 2,800 and total po natin mortality, ito po mga idol. Kaya medyo marami-rami yung ating total na mortality. Sana ba yun? Total natin na mortality. Ito po. 518 po ang total mortality natin for whole culture, mga idol, sa D61 niya po. So, meron tayong 2 nung isang araw. Wala. Dito wala. Wala. Ngayon, nung 29, may isa tayo, may pa isa-isa. So, kung 2,800 po siya lahat-lahat, meron pa tayong 2,300 na live tilapia dito sa ating pond. Dahon. Yan. So sa first 1 week talaga ang pinakamarami natin, umabot tayo ng nasa 300 plus, mahigit po talaga yun. Grabe, kasi may isang araw na umabot tayo ng 140 plus. I think day 3 ng ating culture, nasa 140 plus yung ating mortality. Yan. So I think sa ganyan lang na setup is mag-harvest tayo, kasi before naka-harvest po tayo ng 332 kilos sa isang 3x3 na pan na ganito. So, this culture, malalaman natin kung ilan yung total nating ma-harvest dito. So, dito, hindi po tayo talaga kikita ng malaki kasi, siyempre, may kuryente tayong binabayaran, the same time, feeds, pero, maliit yung ating area. I think, before, kumita po tayo ng nasa 20 plus, mahigit. So, kung i-divide po natin yun siya sa 4 or 5 buwan, meron tayong nasa 4,000 plus. Pero at libre na yung ulam. And if you want to culture na mas marami pa, I think that is more profitable na kapag malakihan na. Pero dito sa atin kasi wala po tayong masyadong enough space. Yan. Ito lang kalaki yung nakayanan natin na pan kasi nga backyard. So mas maganda lang dito sa backyard farming kasi anytime pag gusto mo ng ulam, tilapia. Yun nga lang, nakakaumay din minsan kasi puro tilapia na lang yung ulam mo. At least dito, pag may bibili, isang ganun mo lang, makuha mo na agad yung tilapia mo. So, unlike sa earthen pond na kapag hindi mo siya pinababaan ng tubig, hindi ka makakuha ng harvest mo. At the same time, kailangan mo pa ng maraming tao para makapag-harvest. Dito, kahit ikaw lang mag-isa, pwede mo nang i-harvest anytime, kahit gabi. Pwede. Yan, yun nga lang. Like sa atin, kailangan ng electricity. And ngayon po is araw, solar po yung ginagamit natin. Mas makatipid pa sa solar compare sa kuryente alone, mga idol. Yan. Sa may mga katanungan po, mga idol, sa ating setup ng pond, pwede nyo pong mapanood ang lahat-lahat ng video namin for I think more than 2 years dahil ito is pang 7 culture na ng ating tilapia.
So, yung mga unang culture natin, pwede nyo pong mapanood sa ating YouTube channel. Pero that episode is, gumagamit na po tayo ng molasses. So, ngayon, di na po tayo gumagamit ng molasses. Ito na lang po yung nilalagay natin na Aqua Nitrifying Odor Fixing Probiotics. So, wala na pong molasses na version. So, yung mga nauna nating version is naglalagay po tayo ng molasses at nagpe-ferment. So, ngayon is feeds na lang po yung nape-ferment natin. Like ito, kung mapansin nyo, hindi siya ganun ka, kasi na-ferment po siya mga idol. Yan. Parang, din siya. Pabiyak mo siya, oh. Pero hindi po siya basa mga idol na ganun. Pero kaya lang siyang biyakin ng kamay mo. Dahil na-ferment po siya. Yan, oh. Medyo malambot po siya pag na-ferment. Na-ferment po natin yan sa Aqua Maintenance. Ito po siya mga idol. Yan. Ito naman yung gamit natin. So matagal, I think, ito siya, buti ng 2 culture. Ito, 3 culture bago maubos 3 ganito na batch. Yan, matipid po yun siya mga idol. Yan, kasi konti-konti lang yung nilalagay. Yan, ubos na nila yung feeds. Ang bilis Kain tayo ulit, pakain pa. Yan. Alright, ubos na. Yan sila, makain pa rin sila ulit. So yun lamang po yung ating update mga idol. Next 5 days or 6 days, yan mag-update po tayo ulit sa kanilang average body weight mga idol. So 48 grams. Expect po natin at least maka 60 grams po tayo next week dito mga idol. Yung average body weight natin. Maraming salamat. Happy farming. Bye-bye.